Okay, good evening sa ating lahat. So, ang ating text ngayon ay mula sa Book of John pa rin, siyempre. ah, John 2:23 to chapter 3, verse 9. So, tulad ng nakagawian natin, gusto ko lang muna basahin muna natin yung ating text. Sabi dito sa verse 23, Now when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name, beholding his signs which he was doing. But Jesus, on his part, was not entrusting himself to them, for he knew all men. And because he did not need anyone to bear witness concerning man, for he himself knew what was in man. Verse 1 ng chapter 3. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to him by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. And then Nicodemus answered, said to him, How can these things be? So, yun yung ating text for tonight. Idudugtong natin yung lesson natin noong nakaraan. So, galing sila kay John the Baptist, nagpunta sila sa wedding, sa kasal. And then, nagpunta sila sa Jerusalem. At naki-attend sila ng Passover. Sabi dun sa verse 23. So, dun sa ginawa ni Jesus dun sa paglilinis ng templo, nakita ng mga tao yung authority na meron siya. Kasi nga, dun sa past lessons natin ay siya lang yung nakagawa nun na anong tawag dito? Kinontra niya yung mga namumuno doon sa templo, yung sinasabi nga nating Sanhedrin. Kaya nga niya nagawang paalisin yung mga hayop doon at pinagsabihan or pinagalitan yung mga nando doon. Kaya sabi nila, doon sa nakaraan nating kwento, magpakita ka ng ibang ng sign para malaman namin kung kanino ka ba galing or anong authority meron ka. Sabing ganun. Kaya lang, dahil nga alam ni Kristo na alam ni Kristo kung ano yung nasa tao, ayon dun sa verse 24, kaya hindi na niya ginawa yung hinihiling nila. Kasi alam niya na kahit paano gawin niya, may mga taong hindi rin maniniwala. So, para saan pa't gagawin niya yun? Yung sa Kana nga, di ba, gumawa siya ng miracles. Yung iba, naniwala. Yung iba, hindi rin. So, alam niya kung ano yung nasa tao. Sabi nga dito, for he knew all men. And because he did not need anyone to bear witness concerning man, for he himself knew what was in man. So, past tense yung ginawa dito, no, na sulat, knew. Ibig sabihin, alam na. Ito ang isang katotohanan na hindi natin maiiwasan na sa inyo, pwede akong magsinungaling. Pero kay Kristo, hindi ko pa sinasabi, yung iisipin ko pa lang siya, alam na niya. So, ano ibig sabihin nun? Dito sa ating kwento,
Jesus reveals His omniscience. Yung omniscience, ito yung technical term na ah, tawag doon sa unlimited or infinite knowledge. Diyos lang ang meron nito. Si Kristo lang ang meron nito. Walang hanggang kaalaman. Tayo, wala pang katiting kung ikukumpara natin doon sa kaalaman ni Kristo. Kasi alam niya ang iniisip ng tao, alam niya ang nasa puso ng tao. Sabi din niya kay Jeremiah no, na before I formed you, I knew you. Kaya sa Diyos, walang ligtas. Tayo, nakakapagsinungaling pa tayo. Pwede tayong magsabi ng maganda na sa kaloob-looban naman natin nanggagalaiti pala. Pwede tayong nakangiti pero galit tayo sa loob. Pero kay Kristo, wala tayong itatago. So yun yung point dito ni Apostle John na pinapakita niya kung sino si Kristo. Dahil yun naman talaga yung purpose ng gospel na to, for us to know who Christ was, is, and who really is. Iyon yung di ba na pag-aralan natin na tatandaan niyo yun lagi. Yun yung purpose ng John. Ipakilala kung sino si Kristo. So dito sa sinabi ay nakita nga natin yung kanyang infinite knowledge ng kung ano man. Siyempre, siya yung creator. Mag-forward tayo dun sa chapter 3. Dito sa ating kwento, nagpunta si Nicodemus kay Jesus. At ang sabi dito, gabi, panahon kung kailan siya nagpunta. Maaring natatakot si Nicodemus dun sa kasama niyang mga Pharisee. Maaari ring ayaw niya mapahiya sa kanila. Hindi natin alam yung kanyang purpose kung bakit siya gabi nagpunta. Ang malinaw lang dito, gusto niyang kilalanin pa si Kristo. Kaya siya nagpunta. Nung nagpunta si Nicodemus kay Kristo, maaari nating sabihin na yung tanong ni Nicodemus, how can a man enter the kingdom of God? Kasi nga, alam ni Kristo yung iniisip ni Nicodemus, maaari nating sabihin na yun yung tanong ni Nicodemus ayon doon sa sagot ni Kristo. Ito yung sinasabi nilang inference na hindi man sinabi yung tanong, pero base doon sa sagot ni Kristo, malalaman natin na yun yung yun yung itatanong ni Nicodemus, kaya lang inunahan siya ni Kristo sagutin. Kasi nga, balik tayo sa verse 25, kilala ni Kristo kung sino si Nicodemus. Alam niya kung ano yung iniisip niya. So yung tanong ni Nicodemus, base doon sa sagot ni Kristo, how can a man enter the kingdom of God? Ang sagot ni Kristo, unless he is born again, born of water and the Spirit. So, nga si Nicodemus, kayo, ano kaya reaction nyo rin doon pag kayo nandun? So, yun. How does born again takes place? So, titingnan natin yung sa description ni Kristo kung paano yung born again na to. Kasi nga, sabi ni Nicodemus, paano ba? Babalik ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak muli? Matanda naman na ako. Pero sabi naman ni Kristo, ganito ang mangyayari. So dinescribe niya kung paano yung born again na yon. Sa verse 8, sabi niya, the wind blows where it wishes and you hear its sounds. You hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. So yung sinasabi ni Kristo kay Nicodemus, spiritual na bagay. Ang intindi naman ni Nicodemus, physical. Kaya nagpaliwanag si Jesus na ganito yung nangyayari. Parang hangin na
pupunta kung saan niya gustong pupunta, naririnig natin, nararamdaman natin, kaya lang hindi natin alam kung saan ang direksyon, hindi natin alam kung saan galing, pero nararamdaman natin. So, sabi ni Kristo, parang ganito siya. Illustration ni Christ. Nararamdaman natin, hindi natin alam kung saan nagmula yung hangin, hindi rin natin alam kung saan pupunta kasi hindi nga siya nakikita. So, yun yung analogy na ginamit ni Kristo. So, ano ba yung born again na to? Ito yung natatawa ko minsan kasi ano ang religion mo? Sabihin ganon, di ba? Ate Maricel, born again. Tapos, ano nga ba yung born again? So, ito yung born again. Ito nga, dito yung galing. Hindi siya religion. Hindi siya organization. Hindi siya institution. Yung born again na sinasabi dito sa chapter 3 ay ito yung spiritual rebirth or technical term nito is regeneration. Intindihan natin? Hindi ito, kaya kung tatanungin nila kayo kung ano yung born again, ito yung explanation nito. Spiritual rebirth siya. Spiritual birth, spiritual birth and or regeneration yung technical term. Oo. Bakit? Ito, balikan natin yung sinabi sa John 1:12 to 13. But to all who did receive Him, who believe in His name kay Hesus Kristo yung binabanggit nito, tinutukoy, He gave the right to become children of God. Tapos may description kung paano naging children of God yung mga naniwala kay Kristo. Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So, ito yung mga ito yung mga verses din na pareho yung sinasabi. Titingnan na lang ninyo. Ito, nilagay ko naman na lahat dito. So, dito sa 1 Peter, ang sinasabi dito, it is God who causes man na maging born again. So, hindi natin to gawain, kundi gawain ng Diyos. Kaya kung i-connect natin to sa Ephesians 2:8, ito, for by grace, you have been saved through faith. Kasi nga, hindi natin ito gawain. Wala tayong ginawa para tayo ipanganak muli ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nag-anak sa atin. Kaya malinaw dito na sinasabi na not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of the man. So, hindi natin kagustuhan na tayo ipanganak muli. Hindi natin, ano ba yung will? Hindi natin hindi kalooban. Tama, hindi natin kalooban or hindi natin gawain na ipanganak yung ating sarili, kundi ang Diyos ang gumawa nun. So, ano ang contribution natin sa ating spiritual birth? Wala, kasi ang Diyos ang gumawa nun. Ang ating contribution, kasalanan, para maging effective. Kasi nga, lahat nung nagmula kay Adam, sila ay spiritually dead. Kaya kailangan ng Diyos na ipanganak sila muli, magkaroon sila ng spiritual birth para nga magkaroon sila ng spiritual life naman. Kasi ayon sa Ephesians 2:1, sabi doon, you are dead in your trespasses and sins. Para maging spiritually alive ang tao, bibigyan ng Diyos yung mga tao ng spiritual birth. Na kukuha niyo yung contrast. So, yun yung, Yun yung tinutukoy dito, kaya hindi kayo ang nag-anak ng sarili ninyo. Parang nun sa, sinabi dito rin sa verse 6, that which is born of the flesh is flesh,
And that which is born of the Spirit is Spirit. So yung ating physical na katawan, flesh, ito, flesh din ang i-reproduce natin. Pero yung born of the Spirit, siyempre, Spirit din yung kalalabasan niya. Yun yung sinasabi ni Kristo na dagdag paliwanag niya kay Nicodemus para maintindihan ni Nicodemus kung ano yung born again na sinasabi ni Kristo. Kasi ayon sa kay Kristo, yung regeneration or spiritual birth ang tanging daan para makasama sa kingdom of God. So hindi yung ating mga gawa ayon kay Paul, not of good works, di ba? Kundi yung faith natin doon sa ginawa ni Kristo. So yung atin, ayon dito sa kwento ni Nicodemus na pinapaliwanag ni Kristo nga, Diyos ang nag-aanak doon sa kung sino man yung gusto niyang ianak sa Espiritu. So hindi yung pagsali natin sa organisasyon, sa institution, sa mga relihiyon para tayo maligtas, kundi Diyos ang nagliligtas sa atin through spiritual birth. Ito yung sabi ni John MacArthur doon sa kanyang New Testament commentary. Jesus, is speaking specifically of the kingdom of salvation, the spiritual realm for those who have been born again by divine power through faith. Dito rin maiko-connect natin yung sinasabi ni Paul doon sa Ephesians 2 na for by grace you have been saved through faith. Now live under the rulership of God mediated through His Son. So, ito yung tawag dito, sense nung sa Ephesians 2:8 and 9. Wala nga tayong ginawa, hindi yung mapuputing gawa, kaya tayo naligtas, kundi sa pamamagitan ni grace ni God or yung unmerited favor, kaya tayo naligtas sa pamamagitan naman ng faith natin dun sa ginawa ni Kristo. So, yun yung sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9 na connected dito sa kwento. Tapos, meron pa yung sa kanina, ito, marami yan. Titignan na lang ninyo, ito yung the same na idea. Magkakaiba man yung verses at mga books, pero the same idea na hindi tayo ang nag-anak sa atin spiritually, kundi ang Diyos. Kung paano nung ipinanganak ng nanay natin yung ating physical na birth, ganun din ang spiritual birth. Wala tayong itinulong doon sa, hindi ko alam kung tinulungan ninyo yung nanay nyo pag-ere sa inyo, inantay lang ninyong ilabas nila kayo. So, ganun, wala kayong itinulong doon sa pag-ere ng nanay nyo para kayo lumabas. Ganun din dito sa spiritual birth. Wala din tayong itinulong sa Diyos para tayo ipanganak spiritually. Ayan yung point na ine-emphasize natin dito. So, ano nga ba yun? Tuloy natin. Water and spirit often refers symbolically in the Old Testament to spiritual renewal and cleansing. Tawag dito, kaya yun yung ginamit ni Kristo kay Nicodemus kasi alam niya na si Nicodemus nga ay bihasa tungkol doon sa Old Testament. Kaya lang, siyempre doon sa Old Testament prophecy pa lang yung mga sinabi doon kaya lang ito nga ang katuparan nung dumating na si Kristo. So babasahin na ninyo ito para maano lang ninyo, isa lang muna. Doon sa Ezekiel, sabi
Ezekiel 36, tingnan natin. Alam ni Kristo na alam to ni Nicodemus. Kaya ito yung sinabi niya, unless they are born of water and spirit. So symbolic yung dito, no? Point ni Kristo kay Nicodemus para naman maintindihan ni Nicodemus kung ano yung pinagsasabi ni Kristo na yon. 36, ano ba sabi ko? 36, 24 to 27. So, sabi dito si Yahweh, "For I will take you from the nations, gather from all the lands, and bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water on you." Ito yung water na sinasabi dito. "And you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your heart, from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinance, and you will live in the land that I gave to your forefathers. To you will be my people, and I will be your God. Iyon yung prophecy ni Ezekiel dun sa Israelites na nasa exile noon. Na darating ang panahon, sabi niya na magagather kayo at siya lilinisin nga niya. So si Yahweh ang maglilinis sa kanila. And then ibibigay niya yung kanyang spirit. Ayun ang sinasabi sa Ezekiel. So alam ni Nicodemus kasi nga Hudyo rin si Nicodemus. Malay ba natin kaya naman natin nalalaman dahil sinusundan natin yung kwento nila, di ba? Hindi naman tayo Hudyo. Iniisip ko kanina nung ginagawa ko to, ano kaya kung ako yung nandoon kaharap ni Kristo? Nga ako kasi hindi ko alam yung context nung sinasabi niya yung water, unless they are born of water and spirit. Pero si Nicodemus, para naman siya hindi doon sa sinasabi ni Kristo, inilalabas ni Christ yung gusto niyang i-point out kay si Yahweh ang gumawa nun. I cleanse you with water and I will cause your, sabi niya ganon, I will give you my spirit, sabi niya ganon. So yun yung point niya. So walang anong tawag doon? Walang gagawin din yung mga Israelita doon sa paglilinis ng Diyos. Ang Diyos mismo ang gagawa noon. Okay? And then, so pakiano rin ninyo yung mga to, no? Parehas lang din yung point niya sa iba't ibang lang din, iba't ibang books and verses. Pero iisa lang yung gusto nilang sabihin. Ito yung spiritual renewal and cleansing. Ito yung regeneration. So from sinful nature to righteousness. Na yun din yung point ni Paul doon sa Romans 5 na through Christ, men will achieve righteousness. Kasi through Adam, yun nga, pumasok ang kasalanan. Kaya through Christ naman, magkakaroon ng righteousness, buhay na walang hanggan, yung ganon. Para makasama sa kingdom of God. Ito. 4 minutes na lang. Regeneration or spiritual birth is an act of the Holy Spirit. So, hindi natin yung kagagawan. Agagawan yun ng Holy Spirit. Without the new birth, a person cannot attain salvation. Kaya kahit pa magsisisigaw tayo na sabihin natin Kristiyano ako, kung wala tong new birth na to na nagmumula sa Diyos, hindi tayo Kristiyanong totoo. At
doon magiging totoo yung sinasabi sa Matthew 7 na darating ang panahon na maraming magsasabi na, Lord, Lord, kami naman gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan. Pero sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Ang sakit noon. Yung akala mo kasali ka, tapos hindi pala. Mhm. Ayun ang hindi ko lubos maisip kung paano yun. Kaya lang, ayun nga, omniscient si Kristo. Kilala niya ang mga tao. Of course, kilala niya kung sino yung binigyan niya ng Holy Spirit. Holy Spirit. Kilala niya kung sino yung merong spiritual birth. Kaya panghawakan natin naman yung mga pangako niya. Kasi may mga nabasa ako na commentaries na pag daw yung tao ay walang spiritual birth, talagang kahit anong kumbinsi mo sa kanila, hindi sila maniniwala or mali yung paniniwala nila. Pag naman yung tao regenerate, alam niya kung ano yung pinaniniwalaan niya at pinanghahawakan niya ito. Na parang kayo, alam nyo na totoo yung pinaniniwalaan ninyo. Nararamdaman ninyo yung inyong pagbabago mismo kung ikukumpara ninyo sa mga buhay niyo nung nakaraan. Ganun din ako. Na although marami tayong grievances, marami tayong doubts, pero bakit tayo naniniwala pa rin sa Diyos? Yung iba umayaw na, pero bakit tayo nandito pa rin? So yun na yung yun yung isang assurance na sa atin ngayong Holy Spirit. Kasi nadi-discern natin na totoo nga, nalalaman natin yung totoo mula nadi-differentiate natin yung katotohanan mula dun sa mga maling turo. Kaya kailangan nating aralin pa hanggang sa huli nating hininga kung ano yung kalooban ng Diyos na sinasabi niya sa kanyang salita. Ito, regeneration in the human heart can neither be controlled nor predicted. Kaya nung nagkaroon kayo ng new birth, naramdaman nyo lang. Hindi nyo alam kung paano nangyari, kailan eksaktong oras nangyari. Kasi nga, at hindi nyo rin na-control yon. So, ito yung isang laking patunay na ang isang tao ay nagkaroon or nag-undergo ng spiritual birth or regeneration. Yung effect nito ay it can be seen in a transformed life. So, may transformation na nangyayari. Mula sa kadiliman, napunta sa liwanag, at makikita nyo yung effect. Ito ay hindi siya mapepeke. Kasi maaari tayong kunwari. Pero hindi habang buhay na tayo ay magkukunwari. Pwede nating ipakita sa ibang tao na tayo ay nagbago, pero sa sarili natin mismo, hindi rin natin maikakaila na hindi tayo nagbago kung hindi nga tayo nagkaroon ng regeneration. Kaya nga, madalas kong masabi sa inyo na balikan nyo yung kasi nag-iisa lang naman yung buhay nyo. Balikan nyo yung buhay ninyo noon, nung hindi pa kayo Kristiyano. At saka yung buhay nyo ngayon. Ano ba yung mga nabago sa inyo? Na kahit kayo nag-iisa, nang walang nakatingin sa inyo, pero gumagawa kayo ng mabuti. Na dati, pag may nakakakita lang, tsaka kayo gumagawa ng mabuti. So, yun yung yun yung isang paraan kung paano natin makikita na meron ngang regeneration or new birth na nangyari sa atin. Kasi pwedeng pekehin
Pero maging honest lang tayo sa ating sarili. Kukumpara natin yung dati, yung ngayon, ano ba yung mga nabago sa atin? Ano ba yung nabibuild sa atin na hindi natin nagagawa dati? Mas nagmamahal ba tayo ngayon kahit hindi kamahal-mahal yung mga nakapaligid sa atin? Mas mahaba ba yung ating pasensya ngayon kumpara nung hindi pa tayo mananampalataya? So, ito yung sinasabing transformed life. Kaya nga, sabi sa Corinthians ni Paul na, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, from dead to life. Nung dati, you are dead in your trespasses, sabi sa Ephesians, ngayon, you are alive in Christ. So, syempre, pagka ganon, makikita talaga na may pagbabago sa atin. Ngayon, ang problema kung sinasabi natin na tayo'y Kristiyano, tapos babalikan naman natin yung ating nakaraan, ikukumpara natin ngayon, tapos parang walang nagbago. Hindi ko alam kung may rebirth bang nangyari doon. I mean, may new birth na nangyari or tayo lang ang nagsasabi na tayo ay Kristiyano. Maraming nagsasabing Kristiyano pero titingnan natin ang buhay nila para namang hindi. Wala silang pinagkaiba sa mundo. So ano yun? Hindi ba ka? Sila ngayon nasa Matthew 7. Sana naman hindi tayo kasali doon. Pero ang ano naman neto, nagkakaroon din tayo ng doubt na naku, baka naman kasali ako doon sa hindi ako kilala ni Kristo. O, di ba? Pero ang sabi naman din ni Kristo, hindi nila makikilala si Kristo kung wala nga tong spiritual birth na to. Kasi yung espiritu rin ang magsasabi sa tao na paniwalaan si Kristo. Ito yung sinasabi niya kay Nicodemus kasi ang alam ni Nicodemus kasama na nga siya sa kingdom kasi lahi nga siya ni Abraham nga naman. Kasama siya sa chosen nation, sa chosen people. Pero gulat siya nung sinabi ni Kristo na ganito pala. So hindi ibig sabihin na porket kasama ka dun sa Sanhedrin or dun sa Hudyong tradisyong Hudyo ay anak ka na ni Kristo, hindi pala iyon. Kaya nga sabi ni Paul dun sa Romans 9, 11, 10, 11, yung sinabi niya na not all Israel are Israel. Kung iaano natin ngayon, not all Christians are really Christians din. Kahit pa sabi natin na linggo-linggo naman ako nagsisimba. Nagbibigay naman ako ng offering ko. Hindi ako pumapalya sa mga prayer meetings, sa Bible study. Kaya lang deep inside, ano nga ba? Pero ang maganda dito, yung mga Kristiyanong totoo, pinanghahawakan din nila yung mga pangako ni Kristo kahit pa anong mangyari. At kung natatandaan ninyo doon sa aking naging sermon dito kay Nicodemus, yung Nicodemus and I, si Nicodemus ayon doon sa kwento, doon sa, I think, Talmud yun or Mishnah. Si Nicodemus nga ay pinaalis ng mga Sanhedrin. Tinanggalan siya ng karapatan na maging miyembro dahil dito sa encounter niya kay Kristo. Kasi kung itutuloy natin yung kwento ni Nicodemus, kasama siya ni Joseph of Arimathea na naglibing dito kay Kristo. So ibig lang sabihin nun, mananampalataya si Nicodemus. Kasi hindi niya gagawin yung ginawa niya kung hindi siya mananampalataya.
Yung mga Roman soldiers nga, wala silang pakialam kay Christ eh. Ganon din yung mga ibang Pariseo. Pero ayun nga, nagpunta si Joseph at saka si Nicodemus, kinuha yung bangkay, sila ang naglibing. So, hindi gagawin ni Nicodemus yon kung hindi siya regenerated. So, yun lang yung ating Bible study muna ngayon. Ito yung... Asa yung screen? Ha? Yung screen. Hindi ba nakashare? Wala. Kanino ko po sinabi? Ay, sorry. Ayan, meron na. Yes. Salamat. Okay, ito. Ayan siya. So, ito yung pinaka subject nung kwentuhan nila Nicodemus at Jesus, yung regeneration or spiritual birth. At itutuloy natin yan sa susunod next week kasi putol yung kwento dito eh. Yung process ng salvation, yung cleaning of unrighteousness, ayun nga, yung water, nire-represent ng water na yun. Yung water is cleaning naman talaga ang purpose ng water, ang use ng water, 'di ba? Cleaning naman siya talaga. Wala nang iba. So ito yung cleaning ng unrighteousness and giving you the Holy Spirit para sumunod kay Kristo. Kasi kung wala yung Holy Spirit na to, hindi tayo makakasunod sa sinasabi ng Diyos sa atin. Ayon doon sa Ezekiel 36, Diyos ang gagawa nito para tayo ay makasunod sa sinasabi niya. Okay? Maliwanag po ba? Clear. Okay. So, ito yung reflection natin. Think about the implications of this truth. Spiritual birth or regeneration. How can you be sure you were born again? Isipan natin ito mabuti. Paano nga ba natin masasabi na tayo nga ay nagkaroon ng spiritual birth or born again experience? At tulad ng sinabi ko kanina, i-compare natin yung dating tayo sa kung ano yung meron na tayo ngayon. Ayun. Okay? Isulat na ninyo yun. Marami tayong oras. 8 minutes pa. Kaya pwede kayong magtanong. Kayong tanong? Ako wala. Malinaw kaya hindi religion ang born again ha? Ano ba religion mo born again? Kaya nga. So, yun yung ating usapin ngayon. Pero in our term ngayon, kapag tinanong ka ang religion mo, yun naman din talaga ang tawag sa atin. Born again Christian. Oo. Pero yun nga, anong tawag? Kumbaga yun yung yun yung colloquial term natin na religion mo born again. Lahat na lang born again. Tapos pagka tinanong, hindi nila alam kung ano yun. So, ngayon na naliliwanagan tayo, maaari ninyo ipaliwanag kung ano yung born again. Kasi maraming nagke-claim nito na hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin. So, I think, pagka tinanong kayo kung ano religion ninyo, di sabihin nyo, evangelical. Evangelical naman tayo talaga. Itatapik natin kung ano yung ibig sabihin din ng evangelical sa susunod. Mga technical term kasi yung mga yun eh. Yun yung sinasabi nilang theological jargon. Pero yun nga, born again, kaya lang dapat malaman natin kung ano ba yung born again na yun na pinagsasabi natin. Okay? Ito, spiritual birth. Kung paano yun, hindi natin alam. Ibinagbigay lang ng analogy si Kristo na ganito yung nangyayari pagka yung tao ay na born again.
nararamdaman natin, hindi lang natin alam kung paano at kailan. Tapos ito nga, yung ibig sabihin nun, specifically is yung kingdom of salvation. Kasi sabi ni Kristo, no one can enter the kingdom of God. So iisa lang yung iisa lang yung daan. At dadaanan pa rin natin to, yung emphasis ng ito ang pinagsasabi natin ngayon na walang ibang daan na papunta kay Kristo. Papunta sa Diyos kundi kay Kristo. At ito nga yung mga sangkap kung paano magpunta kay Kristo. Magiging born again ka. Hindi ikaw ang gagawa, kundi ang Diyos. Linaw ba? Maliwanag ba sa atin? Or lumabo lalo? Malinaw. Walang sumagot. Mukhang nalito lalo kayo Wala. Malinaw. Linaw. Sa akin, Okay. wala. Malinaw na. Malinaw sabi ni sabi ni Rena, malinaw daw. Pero tanungin nyo ako mamaya, hindi na malinaw. Baka yung internet. Wala nang tanong. Sakto Okay naman tayo na. sa oras. Malinaw So yun, itutuloy natin yung kwento na Nicodemus sa susunod. Sa 3:10 to 21. So madadaanan natin yung John 3:16. Mag-e-expand kasi si Kristo ng pagpapaliwanag kay Nicodemus. Okay? So ulitin ko yung birth na sinasabi natin ay galing sa Diyos. Hindi galing sa atin. That a born-again Christian is not one variety of Christian. Kaya iisa lang yung Christianity at ito nga yung mga na born again. Without the new birth, a person is not a Christian. Inulit ko lang yung sinabi ko kanina. Na ang tunay na Kristiyano ay nagkaroon ng regeneration or spiritual birth. Yung wala neto ay hindi Christian. Malalaman natin kung sino yung mga tunay na Kristiyano ayon sa transformed life. Kaya lang, hindi pa rin tayo sigurado kasi pwedeng pekehin to Pero, walang magpepeke kay Kristo dahil kilala niya kung sino yung kanya. Dahil nga, meron siyang infinite knowledge, infinite wisdom, or simply omniscience. Ayan. So, may technical term na kayo omniscience at regeneration. Parang nasa theology class to So, yun lang po. Tapos na ang ating class. Kung may personal questions kayo, pwede yung isend sa akin sa messenger. Okay? Let's pray. Heavenly Father, thank you for tonight. Thank you for the lives that you had given us. Thank you for this opportunity that we have discussed your word. Maraming salamat, Panginoon, at nawa yung aming napag-usapan tungkol sa inyong infinite knowledge. Nakilala nyo naman talaga kung sino yung mga anak nyo. Nawa, Panginoon, ay palaguin niyo pa po yung aming knowledge at nang lumalim din, Panginoon, yung aming pagmamahal sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng spiritual birth at tunay nga po, Panginoon, na hindi namin ito kayang gawin ng sarili mula sa aming kakayahan, mula sa aming kaalaman, kundi sa inyo mismo nagmumula sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, at hinihiling po namin ang inyong banal na Espiritu na gumabay at magbigay ng patnubay sa amin sa aming activities as we continue to live our lives and to do your will. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito at
sa inyo ang aming pagpupuri at kataas-taasang pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, good night na. Good Good night. night na. Bye. 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 Ilan pa tayo? 1, 2, 3, 4, Anim. 5, 6 si Ate Ami pero umalis. Si Ate Ami lang na wala. Okay, bye-bye na. Bye.